Good day guys, yan, bagong taon, bagong motor ngayong 2025. Etong ating Honda ADV 160. Yan, ang ADV 160. 4-stroke, 4-valve, single overhead cam na mayroong 157cc yung kanyang displacement at liquid cooled na rin yan. So hindi tayo basta-basta mag-worry na mag-overheat na lang to basta-basta, lalo pagka long ride yung ating mga binabiyahe. At yung front and rear niya is naka disc brake na parehas. Syempre ABS na rin itong harap na brakes natin. Ang size ng gulong niya dito sa harapan is 110 by 80 by 14 disc brake and ABS. Sa likod naman, disc brake na din siya. At ang size ng kanyang gulong dito sa likod ay yan, 130 by 70 by 13 yung size ng gulong niya. And meron itong fuel tank capacity na 8.1 liters. So malayo-layo na rin yung kanyang mababiyahe, no? Kiniklaim ni Honda ADV ay kaya niya ng average consumption of 45 kilometers per liter. So depende pa din yan sa throttle habit, depende pa rin yan sa trajectory ng kalsada. Regarding naman sa kanyang power, ang ADV ay merong 15.8 horsepower at 8,500 RPM at meron namang 14.8 Newton meters of torque at 6,500 RPM. Sa seat height naman niya, meron siyang 780, kaparehas ng Bergman natin. Ganun din kataas yung seat height ng Bergman natin. Pero mas mataas ang ground clearance ito guys. 165mm yung ground clearance niyan. Kaya nga adventure. Adventure na siya. So tingnan din natin yung mga kinabit na natin dito. Actually, 1 week na sa akin tong motor. Yan. Nilagyan na natin siya na itong, actually pang abang na rin to sa MDL ko sakali. Itong crash guard. Nilagyan natin siya ng crash guard, itong slider na to. Tapos ito, may nagsuggest sa akin na bilihan mo ng ano yan, ng cover yan, itong toggle switch nya. Kasi madalas daw magka-problema dito, lalo kapag pinapa-car wash, pag nababasa, pag pinapasukan ng tubig, nagkaka-problema. So binilihan ko siya na itong toggle cover. Tapos ito, binilihan natin siya ng top box. Siyempre pag pinambabiyahe natin yung motor, kailangan natin ng extra lagayan ng mga gamit natin, di ba? So binilahan natin ng top box galing sa SEC. Mukha siyang alloy, no? Pero plastic lang to guys. Plastic lang yan, pero mukhang alloy. Tapos yung bracket na kinabit natin, I forgot kung anong brand to eh. Pero okay siya kasi meron siyang logo ng ADV. Meron akong isang nagustuhan dun, kaso sobrang bigat niya at saka kailangan tanggalin yung grab bar. Dito sa bracket na to, may design na siya, tapos hindi mo na kailangang tanggalin itong grab bar. So yung aangkas dito sa motor, di ba, may hahawakan siya kung sakali. May sandalan, tas may hahawakan. So kaya ito yung nakuha nating bracket. Galing din sa Secto itong bracket na to. Tapos syempre nagpakabit tayo ng cellphone holder dito sa ating motor. Yung next dyan, dito lagyan natin ng kabitan ng Insta360 o kaya nung GoPro. So yun, test drive natin tong motor na to at tingnan natin kung ano pa yung ibang mga features na ito. Start natin. Para lang siyang NMAX pag binubuksan. Sound check. Ayun, tahimik, as usual na tunog ng scooter. So yun, ibiyahe natin dito. So yun guys, test drive natin tong motor. Actually 1 week na to sa akin. 1 week na to. Nung nilabas ko to, brinake in ko kagad siya. So medyo malayo-layo na rin yung naibiyahe na ito. Kung titingnan natin yung total, yan, 381 kilometers na yan. Kasi nung nilabas to sa kasa, kinagabihan, nag-night ride kami ng mga kaibigan ko yan. Sila Mike, sila Pierce. At nag-cave yung loop to. Actually, yung loop na ginawa namin na yon is 200 kilometers na rin yun. Halos ganun na kahaba yung biniyahe nun. So brinake in ko kaagad kasi nga, di ba, pagkalabas natin ng motor, meron tayong 1 day na pwede nating ibiyahe yon. At tamang-tama na checkpoint ako nun sa may Batangas. So buti hindi naman hinanapan ng papel to. Lisensya lang yung hinahanap sa akin.
So ano talaga siya, no? Upper body position talaga. And regarding naman sa fuel consumption nito guys, ang claim ng Honda ay 45 kilometers per liter yung average consumption niya, which is nung ginamit ko to, nung brinake in natin ng Kabyang loop, dahil ahon yon, tapos yung kasama ko nun mga naka 650cc, naka 750cc na Suzuki mga big bike yung kasama natin nung brinake in natin to. At syempre ahon yung Kabyang, di ba? Mga nakapunta na sa Kabyang, kita nyo naman yung ahon. Tapos ang ending namin, ahon din ng Tagaytay. So puro ahon yung ginawa namin nung time na yon. Kaya yung fuel consumption nito is umabot lang ng 41 kpl. So mababa dun sa average na kiniklaim nung Honda. Pero sabi ko nga sa inyo, depende pa rin yan doon sa throttle habit na ginagawa ninyo. Depende sa trajectory ng kalsada, kung kayo ay nakatira sa mga maaahong lugar, yung mga Baguio, yung mga Rizal. Pag ganyan yung mga lugar nyo, yung medyo maahon, expect nyo na mas mababa yung fuel consumption. Parang baka below 45 kpl pa yung ma-reach ninyo. Pero kung nakatira naman kayo sa mga lugar na patag, yan, tapos nakakatakbo kayo ng mga 60 na continuous, walang traffic, baka more than 45 kilometers per liter pa yung ma-reach nyo. Katulad nung ginawa ko dito, nung pinapultan ko siya, tapos tumakbo lang ako, nag-cruise lang ako ng speed na around 60, mga ganyan. Pumalo sa 50 plus pumalo sa 56 kpl o 55, more than 50 kpl yung na-reach ko. Pero syempre tuloy-tuloy yon, walang traffic yon. Parang ganito pag tumatakbo kayo ng ganito, tapos tumatakbo kayo ng average ng 60, sigurado mataas yung fuel consumption na makukuha ninyo, baka more than 50 kpl pa. So again, depende pa rin. So kung i-average natin, tama nga naman yung claim ni Honda na nandun siya sa may 45 kilometers per liter. Nga pala guys, nilagyan na rin natin to ng ano, no? Yan, no? Yan, manual cruise control. Sa mga nakakaalam nung ginhawang dulot niyan, yan, alam nyo na kung ano yung ginhawang kayang ibigay nitong manual cruise control. Pero sa mga ayaw to kasi delikado, kung hindi kayo gamay gumamit ng ganito, wag na. Pero kung sanay naman kayo gumamit nito, alam nyo na yung ginhawang dulot nitong ano na yan, cruise control na yan, manual cruise control ang tawag namin dyan. So try natin sa lubak. Daan tayo dito sa may gilid ng Bermosa. May mga lubak-lubak dyan, tsaka may hams din ata dyan, alam ko So tinan natin yung kanyang shock. Dual shock to na Showa yung motor natin. Sige, dito kami nagja-jogging pagkahapon, no? Yan guys, lalo pag may pinag-preparean akong mga climbing, hiking. Yan, pag may pinagre-readyhan akong mga activity, lalo kung involve yung ano, yung hiking, nagja-jogging talaga ako. Nagja-jogging pa rin naman ako kahit wala naman akong pinaghahanda ang hiking. Yun nga lang, medyo hindi ako makapag-jogging ngayon. So yun, labas tayo dito sa Bermosa, pasok tayo dun sa may gilid niya. Favorite kong gawing ruta yun, lalo pag nagbabike ako guys, kasi halos 20 plus kilometers na yun mula sa amin. Maganda kasi yan, lalo pag sunset, napakaganda ng sunset dyan. So shout out sa mga taga Cavite. Ayun, ang problema ko lang talaga dito sa may ADV, matigas yung shock niya sa likod. So ano ba to, natitimpla ba yung plane ng shock nito sa likod? Kasi pag nag-hams, parang gano'n, mararamdaman mo na matigas, di ba? Parang walang bounce. Kumbaga yung pagkatimpla na itong shock na to, tinimpla siya yung play niya para sa may angkas. Pero ewan ko, tanong natin sa ano kung naa-adjust ba to. Kung naa-adjust to, edi mas maganda. Tapos palalambutan ko para maramdaman ko yung play. Ayun, sakto, nakago. So dito lang muna tayo sa Cavite, no? Kasi yun nga, wala pa tong papel. 1 week pa lang sa atin tong motor, kaya delikado na. Marami pa naman checkpoint ngayon, eleksyon, diba? Eleksyon, katulad nga nung kakalabas ko lang nito sa casa, pagdating namin ng Nasugbu, Batangas, merong checkpoint buti na lang talaga, ang gusto lang matingnan ng pulis, lisensya lang. At hindi itong ano, wala pa namang papel to. So pero allowed naman yun, kung sakali mang hanapan ako ng papel, allowed naman yun, 1 day travel. Yung hahanapin lang, uy Bergman, Yun nga pala, speaking of Bergman, sa mga nagtatanong, nasaan na yung Bergman ko? Huwag kayong mag-alala, buhay pa yung Bergman ko nandun sa bahay. Hindi yun mawawala. Hindi natin ibebenta yung Bergman na yun.
Yan, dito tayo sa gilid ng Vermosa. Gustong gusto ko talaga tong ruta na to dito kasi maaliwalas siya. Tapos puro bukid lang. Bukid, yan, ganyan. Lalo pag sunset dito guys, napakaganda. Andyan yung sunset lagi oh. Diyan lulubog yung araw mamaya. So, dito tayo sa arangkada, no? Medyo may tapang siya sa arangkada, no? Tsaka may overtaking power to. Galing tayo sa Bergman. Yung NMAX na ginamit natin last time, ano naman yun, mabait sa arangkada, pero pag kumagat na yung VVA niya, ayun na, talagang tulin na siya. Ito no, hams, yun no. Mararamdaman mo pag nag-hams ka, ano, may bounce sa harap, pero yung shock niya sa likod stiff. Kumbaga matigas. Pero nung tinesting ko to nung may angkas, yun, ramdam ko yung play nung may angkas na. Pero pag walang angkas, ayun nga. Stiff siya. Ang labas na ito orchard na. Kaya favorite kong ruta rin to ng bisikleta eh. Kasi maganda rito, maaliwalas, no. Bukid na bukid yung lugar. Lalo pagdating nyo pa ron, pag nagpasa ng mga bahay dito, maganda na doon banda. Eto, try natin tong humps. Ayun o, ramdam ko yung play sa harapan. Yun, may konti naman. Pero pag minsan yung pag napapabilis ka ng konti, yun, halimbawa pagkalagpasan ng unang gulong mo tapos ayun o. Mararamdaman mo ma-stiff yung shock sa likod. So, antayin lang natin yung papel nito. Sa mga susunod na vlog makikita nyo na to. At may gagawin tayong content kung kakayanin ba nitong ADV ang Manila to Ilocos ng isang full tank lang. Malayo yun, nasa 300 ilan ba yung kilometers ng mula dun hanggang dun sa Arco sa Arco, kasi magkakaroon tayo ng Ilocos ngayong buwan, ngayong February mag-i-Ilocos tayo at ito yung gagamitin natin. Tapos may schedule yung Bergman natin mag North Luzon Loop this summer. Ang gamit naman natin nun yung Bergman. So gusto ko lang talaga ng may kasama. Kasi pag ako mag-isa, magastos yun guys. Pag wala tayong kasama, sigurado yan, bayad mo lahat ng hotel, bayad mo lahat ng basta, lahat ng gagawin yung mga doon. Kaya mas maganda may kasama. Meron kang ka-share doon sa kwarto na tutulugan nyo kung sakali. Yan, masarap naman mag solo ride, pero mas tipid pagka mayroong kasama. Sa top speed na ito, no, hindi ko pa siya nata-top speed, pero soon siguro after ng break-in period. Pwede naman pag lumabas yung papel na ito, yun, pwede natin pag meron tayong kalsada ditong malawak-lawak at wala masyadong sasakyan doon, tingnan natin yung top speed. Pero napapanood ko sa YouTube mga 117 hanggang 120, mga below 120 kilometers per hour ang nare-reach nito sa top speed niya. Hindi, ito ayos talaga rito eh. Ayan, kung makikita nyo yung fuel consumption natin ngayon, ayan o, 45.4. yan, 45.4 yung average fuel consumption natin ngayon. So yun nga, so tugma yung sa claim ni ADV. So kaya pa nating patipidin yan, yung ganyang gas na yan, no? Depende sa kalsada, kung hindi masyadong matraffic. Pagka matraffic, yan, sigurado yan, mababa ang KPL natin yan. At kapag maahon yung lugar, yan, sigurado malakas din ang kain sa gas nyan. Pero kung chill ride, maganda yung kalsada, wala masyadong traffic, diba, nagkukruise ka ng speed na mga 60 average, yan, sigurado tipid sa gas yan. So depende pa rin yan sa gigil mo sa throttle eh, yung fuel consumption ng motor. Oops, may mini humps. Tsaka dito ang kagandahan sa ADV dahil makapal nga yung dual sport na gulong nito. Bago pa kasi, yung mga lubak na dinadaanan natin, parang wala lang, parang hindi mo ramdam na ramdam eh. Parang okay. Kumbaga talagang pag-adventure siya. So pwedeng pang off-road, pwedeng pang road yung condition ng motor na to. Ito may humps. Ayan o, ramdam na ramdam ko yung tigas eh. Nga pala guys, no, dito sa motor natin, kahit may top box na siya, hindi siya mawiggle. Hindi katulad doon sa Bergman natin, pag nakakabit yung top box, ang lakas ng wiggle niya. Pero pag tinatanggal ko naman yung top box nung Bergman natin, wala namang wiggle. Pero ito, di ba may top box to, kahit inuhans ko siya, ayan o,
stable pa rin siya. Ayan, may wiggle ng konti kasi may top box, pero hindi ganun kasi lakas sa ano, sa Bergman natin. Ayan, no tayo ulit. Ayan oh. Hindi siya basta-basta nagwi-wiggle. Sa Bergman ko, bumitaw ka saglit pag may top box, ano na eh, wala na, magwi-wiggle na yon. Pero dito hindi siya, dahil siguro ano, dahil hard plastic yung ginamit nating top box. Sa Bergman kasi alloy yun, so pero mabigat yung ano ay magaan yung alloy ng ano magaan yung alloy ng smoke, yung gamit natin na top box doon sa ating Bergman, yung puti. Magaan yun, gulat ako, parang kasing gaan lang siya ng mga hard plastic na mga top box, pero alloy yun. Nalaglag na sa sunga yun guys, sobrang tibay, nakalimutan ko kasi ilak, nalaglag, tibay. Walang nangyari doon sa top box. Pag mga gandang takbuhan talaga, mas tumataas pa yung fuel consumption. Okay din tingnan to eh, oh, yung cover na binili natin, oh, di ba? So kahit umulan, pag pinakarwasyan, pag na-sprayan ng pressure water, hindi yan basta-basta papasukin ng basa ng tubig. Okay din eh, no? Kasi to, galing Motowolf to. Ito, Motowolf. Pati yung sa isa kong motor yan, Motowolf din yung nakalagay dun. Ay, yung visor natin sa harapan, no? Nakababa, na itataas yan eh, na i-adjust yan pataas. So depende na sa inyo. Ito, lubak. Yun o, parang wala lang eh, hindi mo nga ramdam halos eh. Ayos. May kapatid na sa ating Bergman na babiyahe-biyahe. Sa mga nagtatanong, no, saan ko nakuha itong motor, doon lang to sa may tabi ng shop ko. Yung tabi kasi ng shop ko, motor trade yun. Siyempre doon natin kinuha yung mga motor natin eh. So kilala natin yung mga staff doon. Kaya nung kinuha natin to, saglit lang to eh, parang wala pang isang araw na release na to sa atin eh. Release agad tong motor na to dahil nga kakilala na natin yung mga tao doon sa motor trade. Motor trade sa Lawag cluster, yan, dyan natin kinuha tong motor. Yan, shout out sa motor trade sa Lawag sa napakabilis na transaction sa inyo palagi. Kahit yun dun sa Bergman natin, napakabilis ng transaction natin doon, saglitan lang. Lalo tong ADV, saglit lang to, wala pang isang araw to release to. Dadaanan natin ngayon dito si motor trade kasi yung pinsan kong isa magpapakuha ng motor yon. So tingnan natin kung mare-request natin sa kanya yung kulay na gusto nung pinsan ko. Sana andyan si Jimson. Para yung kasi yung lagi nag-aasikaso ng motor natin eh. Sana andyan siya ngayon. Yan, malapit lang, dyan lang. Tapos katabi ng motor trade yung shop natin. Sana andyan si Jimson. Tanong ko rin kung lumabas na yung ORCR na ito, isang linggo na eh. Pero normally mga 2 weeks yan eh, mga ganyan, mga 15 days daw sabi nila, para maibiyahe na natin. Diyan kaya siya. Let's see. Ay wala. Pero yung special edition sana yun eh, pero yung matte red, kaso wala silang matte red. Pero ang dami lang stock ah. Sa loob wala rin. Andiyan si Jimson kaya? Wala. Wala po, umalis. Pero babalik mamaya. Ah, sige. May paparequest akong ano, kulay. Yung special edition na matte red. Oh, baka makakuha siya. Antayin ko na lang. Umalis si Jimson. Pero yung ganito yung special edition, yung bago nila, papakuha yung pinsan ko. So, yun. Abangan nyo sa mga susunod nating vlog tong motor na to. So ang unang babiyahihin nito depende sa availability ng mga makakasama natin, kung Ilocos ba o gusto nilang magsagada. So yun guys, hanggang sa mga susunod nating biyahe yan ng ating motor, mapa Bergman, mapa ADV. God bless sa ating lahat ng mga nanonood. Salamat sa mga sumusuporta, salamat sa mga nagko-comment, nagla-like at nag-share ng ating video.
God bless sa ating lahat. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo.